Ako si Kiko, poging ama. Ay, masyado tayong naging honest doon. Balik ulit. Ako si Kiko, isang full-time tambay. Tara, samahan niyo ako. Sa bidyong itong mga paps, mga madam, may babahagi lang natin sa inyo yung paggawa natin ng DIY dog cage. So, yung aso kasi natin ay masyado ng malakas para lang sa mga kadena at mga tali-tali. So, napapatid na. So, kailangan na natin ng kulungan. Kasi mahusay yung ating aso. Imbes na siya ang magbantay dun sa ating mga sisiw, ay siya pa ang umuubos. Sa totoo lang po mga paps ay matagal na itong video ito at ngayon lang natin na-edit kasi nga ay may nangyari. Sobrang isang linggo tayong hindi nakapag-edit at nakapag-upload. Bali, ginawa ko lang sharing lang yung aking mga reels sa mga upload. At ngayon lang tayo nagka-time ulit at ginanahan ulit na mag-edit at mag-upload. So yan, yung materials natin dyan ay di uno na angle bar. So yan yung pinaka-frame niya na buo na natin at may sukat yan, yung flooring niya na 3 feet by 4 feet. So napalawak nga pero okay na yan. So bali kasi ito mga paps ginagawa natin, wala talaga tong plano, go with the flow lang. At yung mga materials din kasi natin dito mga paps ay sasakto lang siguro kaya hindi na tayo masyadong mag-iinarte sa disenyo. Kung ano lang yung kalabasan, go with the flow lang tayo. So yung mga maximize lang natin yung ating materials. So bali okay na yung frame natin. So ganyan yung magiging itsura niya. Yung bubong niya pa ganyan. Ano ba tawag sa ganyan? Santo Niño ba tawag niya? Limot ko na. Basta siya na yan. At yan, hindi ko na masyadong na video. Nilagyan na natin yung gilid sa likod ng steel matting. So galvanized na yung nilagay natin dyan. So pinaubayan na muna ni Mrs. yung galvanized na yan para sana yan dyan sa nasa likod dyan, maghaharang yan dyan. So, sabi ko, kailangan muna natin sa dog cage. Pahig naman siya. Ano magagawa? After nyan, try naman natin yung ating plastic matting as flooring. So, swak na swak mga paps, parang sinukat ng tao. Yung plastic matting natin mga paps dyan ay 1 by 3. Apat na pirasong 1 by 3. After natin masukat yung flooring niya, itinanggal muna natin yung plastic matting at nag-welding tayo ng ipit. Parang pinalaman natin yung galvanized na steel matting para hindi siya mahila o matulak ng aso. So, yung dati ko kasing kulungan, pangyayari pag nahihila ng aso is nabubuksan, natanggal yung pagka-welding kasi alam naman natin na spot weld lang ang kayang gawin dyan sa steel matting. Kaya inipit natin, sinanwich natin. Yan nga pala yung aso. Oh. Malaki na kasi. Sunod natin ginawa dyan ay yung pinto. So, ginawa naman natin sa pinto ay 1 by 1 na tubular. Mga ritaso, nagkasya pa naman. Pinagkasya natin talaga. At ayun na nga mga pop, sa sobrang lupit ko, hindi ko na na-video. So, ayan, bubong na lang yung kulang at sinubukan na natin ilagay yung aso. Diyan na natin pinatulog. Ito nga palang kainan niya ay ginawan ko ng ganito para hindi na tayo magbukas-bukas pa ng pinto para pakainin siya. Sa tubig siguro ganyan din pero sunod na siguro. Yung lock niya no, pansin yung mga pops no. Sprocket ng motor yan. Kung para paano na lang. Basta hindi mabuksan ng aso, ox na yan. Dahil nga dun sa nangyari sa pagkamatay ng aking kapatid, hindi ko na masyadong na-video yung mga kasunod nito kasi hindi nga ako ginaganahan. Pero yan, natapos naman natin yung dog cage niya mga paps. Kung mapansin niyo yung yero, puro ritaso yan. Pinagtagpi-tagpi lang. At yan, marunong nga yung aso mag-ano ng kanyang kainan, no? Ayan, may pintura na rin. Hindi ko na nga masyadong na video. Ayan mga paps, mga madam, salamat sa pagsasayang ng inyong 3 minuto. Sana isa susunod ay panoorin nyo pa yung aking mga susunod na video. Salamat.